Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post sa Kaloy Gaming. Tungkol ito sa pahayag ni DILG Secretary John B. Cremulya. Yung mga rallyista na sumugod sa Malacanang, inamin niya na gusto nilang sunugin ang palasyo. So ito, they want to burn Malacanang. Yan ang title. DILG Secretary John B. Cremulya shared that some rallyists who burned a container van in Ayala Bridge are allegedly planning to enter and fight Malacanang. Ito ang kanyang pahayag. Our initial information, their plan is to breach the perimeter and burn down the palace. According to Cremulya, some of the teens admitted to the plan. Most of those involved are minors. That's why they can't be directly investigated without DSWD personnel. Those who threw stones earlier were minors. Most of them look 15, 16 years old. So, ano ngayon, Secretary? Nung wala pa itong rally, nagsalita siya na, iba ang Pinoy. Hindi ugaling Pinoy yung magsunog. Ganon ang kanyang, ganon ang kanyang pahayag eh. So ano ngayon? Di nabutata siya, nasupalpal. Kasi nga, yung malaking container van, sinunog ng mga rallyista. At itong mga rallyista ito yung gustong sumugod sa Malacanang. At galing na mismo sa sekretary, ang pahayag na gustong sunugin ang palasyo. So, ano ang ibig sabihin nito? Maraming klase ng rallyista. May mga rallyista na galit lang talaga sa korupsyon at pumunta lang sa mga kalsada para sumigaw at walang planong manakit ng pulis. Kasi, and I believe ito yung mas marami sa mga rallyista. Yung hanggang sigaw lang. Yung, kita nyo yung rider, naka-helmet, hinarangan ng mga pulis tapos galit na kasi hinahanapan ng permit. Ano? Ang mga magnanakaw may permit ba? Ganon siya, galit na galit. Ninanakawan tayong lahat. Tapos hanapan nyo pa kami ng permit. Nagmura na siya. Yun yung mga legitimate na mga rallyista pumunta doon para ipakita ang galit. Sino pa? Yung sa EDSA naman, si Vice Ganda, nagmumura din. Mga PI ninyo, PI, mga magnanakaw. Ako, naintindihan ko rin si Vice Ganda kasi nga, talagang nagbabayad ng buwis si Vice Ganda. Kahit binastos niya ang ating Tatay Digong, tanggapin na lang natin yon. Natanggal naman ata siya as endorser ng natuluyan na ba siyang natanggal na endorser ng McDo? Wala na ba siya yung kanyang standi? So mag-move on na tayo. So ito ngayon, nilalabanan niya ang korupsyon. Which is good. Dahil nga, galit siya dahil ang laki yung nababawas din sa kanyang tax. Tapos ganyan, nanakawin lang, talagang mapapapi-ay ka talaga. So yan, yung mga legitimate na mga rallyista, yung maisog naman sa Liwasang Bonifacio, gano'n lang, galit lang talaga. And then, mga United People's Initiative, mga retired military and uniform personnel, galit lang talaga sa corruption. Kaya lang, ang panawagan, itong grupo ni General Romeo Puquis is, walang violence. Hanggang ganun lang, kilos protesta lang. That's good. Sana ganun lahat. Kailang
may nagsasamantala. So, sino itong nagsasamantala? Wala nang iba. Mga makakaliwa. Na nakakalungkot isipin na ang gobyerno ngayon nakikipag-alyansa sa mga makakaliwa. Imbes na pulbusin na sila, wala. Nakikipag-alyansa. O, ito ngayon. Plinano talaga ito eh. Sumasakay lang sa legitimate na galit ng taong bayan, mga kabataan, minor. Pinili nilang minor kasi nga talagang alam nila yung batas na hindi mo basta-basta imbestigahan ang mga minors. Mamaya nga, pakawalan pa yan eh. Kaya dapat maging wais. Wais. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. Comments. Oh. Wilfredo Suarez, drama in the palace. Joyce Sarza, lol, kayo rin naman may utos na gumawa ng ganyang plano. Hindi sila maniwala. Dato Atik Manulon, drama lang yan. Joshua Sumalinog, basta core group, nasa plan yan, group effort. Oh, hindi naniniwala ito. Wala na. Maria Makiling, wag ang palasyo. Diretso sa bahay ng mga kurap. Kaya takot na yung mga nakatira sa Forbes Park eh. Vivian Dobringer, drama in your dreams. Mon Del Rosario, group effort ba? Wala na talagang kredibilidad oh. Michael Diestro, hindi po sila minors. It's called Asian Genes. Romy Nicolas, scripted ba? I don't know kung drama. Basta ako, naawa ako sa mga pulis. Walang kasalanan sanang mga pulis. Kailang sila ang nasugatan. Sa post ni General De Leon, 84 policemen nasaktan o nasugatan. I think 15 ang grabe na dinala sa ospital. Mga di pamilya, mga kababayan natin yan. Sinusunod lang nilang utos, ano ang kaayusan, panatili ng kaayusan. Ito, mga realista na nambabato, pinapalo ang mga pulis. Sobra na yun. So, wag tayong gagaya nun. Sumigaw lang tayo, magreklamo. Social media o sa actual, ilabas ang galit. Kailang wala, no to violence. Dapat walang masaktan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Dahil ang mga bahay nila tumutulo ng bubong sa tubig ulan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo sa nabang kuan. Nabang sa salamat kayo. O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop, so dagko na gid kaayo ang bulsot, so muna ni ang iyang balay sinatagaan na Mogyero, so daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kuan. O karon Kuya, pila na ni ka tuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Tagaan niyo sin, kung samang kapobre yon. Akong salamat kayo. So din mi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nagantos mi sa kalisod. Salamat nang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Unom. Unom. Unom.
So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwadra ka na lang duha. Ga eskwela. Ang O unsa na pod nga grade ya? grade 8, grade 4, grade 2. Mm. Ang isa kay namin yun naman ang isa. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo. Sa kalisod kayo.